So gusto mo rin palang maging successful. O gusto mo lang malaman paano maging successful. Putang inang successful. Ang gara pakinggan, di ba? So gusto mo ba talagang maging successful? O gusto mo lang malaman paano maging successful? Kasi yung dalawang bagay na yun, malaki yung pagkakaiba nun, tol. Andito ka na rin, kaya gusto mo man o hindi, tangina makinig ka. Kaya what's up sa inyong lahat, ako nga pala si Dencho at sa video tuturuan ko kayo kung paano maging successful ngayong 2024. Malawak ang isip, matalas ang diwa. Yun nga lang, kakaiba ang tapas ng dila. So una, makinig ka. Isipin mo muna, in the next 5 years, ano kaya yung buhay mo? Ano yung ini-imagine mo? Ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo pagkatapos ng 5 taon? Sabihin natin siguro nga nasa likod ka. Tangina, pa-relax ka lang. Pa-chill ka na lang. Nasa likod ka ng sasakyan. Yung sasakyan mo to, Lamborghini. Lamborghini. Basta kung ano yung pinakamagandang sasakyan, andun ka. Tapos, tangina yan, 2 babae, tol. Nakabikini lang silang 2. Ganyan ka. Tapos yung driver mo, sina din lustre. Siguro kagaya pa rin ngayon. Nanonood ka sa YouTube kung paano umamin kay crush. Paano lapitan si crush, putang ina. Paano dahil kay crush. Kasi alam mo, nakadepende lang sa'yo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Kaya kung ibigay yung mga kailangan mo na pwede mong gawin para maging successful. Successful. Pero pustahan tayo, tol. Sa loob ng 5 buwan, susukuan mo lang to. So, gusto mo ba talagang malaman? O mangangarap ka na lang habang buhay? Kasi yung ikaw na gago ka, seryoso kang gago ka, makinig ka. Makinig ka sa mga sasabihin ko. So, ano nga ba yung definition ng pagiging successful? Ang sagot? Kahit ano, tol. Kasi sa'yo siguro, yung definition mo ng pagiging successful, yaman. Sobrang yaman na kaya mong bilhin lahat ng babae sa buong mundo. Diba? Tapos papabunot mo lahat ng uban mo. Tapos sa kanya, putang ina, yung definition ng barkada mo ng successful, ng pagiging successful, matikman niya lahat ng misis ng mga barkada niya. Diba? Malay ko, putang ina, ba? Kung ganun yung definition niya ng pagiging successful at dun siya masaya, why not? Kung yun yung definition niya, di ba? At kung yung definition ng successful ng isang kaibigan mo, kumain ng tahong habang buhay, sabi niya gano'n. Sige. At merong mga taong gustong libutin yung buong mundo. May mga taong gustong sumikat. May mga taong, alam mo yun, gustong gumaling, maging pinakamagaling sa sports nila. Alam mo yun, iba-iba yung definition natin ng pagiging successful sa buhay. Kasi sa ating mga Pilipino, pag sinabi mo kasing pagiging successful, ibig sabihin mayaman, di ba? Sikat, meron na sa kanya lahat. Pero hindi, tol. Hindi ibig sabihin nasa sa'yo yung mga yun, successful ka na. Kaya kung tatanungin kita ngayon, ano yung pinaka-the best na araw para sa'yo? Ha? Ano yung the best na araw sa'yo? Siguro, kasama mo yung crush mo, alam mo yun, tapos kayo na, sinagot ka niya, kinakain ka niya, kinakain mo rin siya, aba, malay ko ba? Putang ina, anong ginagawa mo? O siguro, tanginang yan, angkas mo yung asawa ng barkada mo, tapos may ginagawa kayong kababalaghan, papunta kayo sa motel ngayon, di ko alam kung anong gagawin nyo. Siguro dumaan kayo ng 7-Eleven tapos dumaan kayo ng maraming condom mo kaya maraming mga lubricant dyan. Hindi ko na alam kung anong trip nyo. O di kaya naman, yung pinaka-the best lang na araw para sa'yo, makasama mo yung crush mo, yung pinakamamahal mo talaga, yung gustong-gusto mo. Alam mo yun, mga examples ko lang to mga babae lang talaga. Pero, alam mo yun. Tapos andun lang, hindi kayo mayaman, pero, alam mo yun, nagmamahalang kayo, putangin na, kumakain lang kayo ng isaw. Pero at the same time, masaya kayo. Di ba? Kaya nasa sa'yo kung ano yung pinaka-the best na araw para sa'yo. Alam kong magaganda yung mga araw na sinabi ko. Let's say, sabihin natin, napakaganda ng asawa ng barkada mo. Bukin ng ina, why not? Di ba? Nagkakainan kayo, why not? Pero, bakit pangit ba kung masaya lang kayo? Tapos kumakain lang kayo ng isa, wala kayong ginagawang kabablaghan, ganyan. Diba? Kaya alam mo, iba-iba yung definition natin ng pagiging successful. May mga iba siguro gusto nilang maging successful kasi nga gusto nilang mapansin sila ng ibang tao. Pero may mga tao namang gusto lang nilang gawin yung mga gusto nilang gawin. Tapos yung mga taong na nanonood sa kanila o kaya nakakakita ng mga ginagawa nila na i-inspire sa ginagawa nila dahil nga masaya sila dun sa ginagawa nila. Alam mo yun? So, ang tanong ngayon, magiging successful ka ba? Sa totoo lang, tol, hindi. Hindi siguro. Hindi ka siguro magiging successful. Alam mo kung bakit? Kasi napakahirap. Napakahirap maging successful, tol. At sa mamamagitan sana ng pagsasabi ko sa yung hindi ka magiging successful, sana isipin mo, tanginang Dencho to.
Ginagago ako ha. Tanginang to, hindi daw ako magiging successful. Hindi kita ginagago, tol. Totoo lang yung sinasabi ko, hindi ka magiging successful kasi nga mahirap. Pero gusto ko lang malaman mo, gusto ko sanang i-take mo to bilang isang motivational, bilang isang, hindi ko alam, basta. Sana i-take mo to as positive. 'Di ba? Hindi negatively na parang sabi kasi ni Kuya Dencho, hindi ako magiging successful. No. Sabi ni Kuya Dencho, hindi daw ako magiging successful. Kaya papatunayan ko tong putang inang gagong tong mali siya. Magiging successful ako. Sige, patunayan mo kung mali ako, tol. Maging successful ka. Ha? Patunayan mong mali ako. Ha? After 5 years, bumalik ka dito, tapos mag-comment ka. Putang ina mo, Dencho, mali ka. Sure, man. Sa akin kasi, pag may mga taong nagsasabing, oh, di mo kaya yan, tol. Putang ina. Alam mo, iniisip ko, sige. No, manood ka lang ka kung gano'n. Kasi sa akin, mas gusto kong dinadown ako minsan ng ibang tao. Kasi nga, alam mo yung pagdadown nila mismo sa akin, alam mo yung mga sinasabi nilang yon, nagiging gasolina yon sa akin. Alam mo yung nagiging gasolina yon para patunayan mo silang mali sila. So ano nga ba yung kapalit ng pagiging successful? Ikaw kasi masyado kang maraming pinagkakaabalahang mga walang kwentang bagay. Ano yon? Putang ina, naka-FB ka buong araw. Hindi lang FB, putang ina. YouTube, TikTok, Instagram, ano pa, putang ina, Mobile Legends. Araw-araw yan. Tapos pag sa gabi, inom, putang ina, lakwatsa, kung saan-saan, wala kang pinupuntahan, putang ina, nagdadrive ka lang, putang saan ako pupunta? Wala, putang ina. Paano ka magiging successful kung hindi ka magseseryoso, tol? So kung gusto mo talaga maging successful, putang ina, kailangan mo magsimula. Ngayon. Kaya una, putang ina, huwag mong hanapin yon. Alam mo kung ano yon? Technique. Pero kung ako ikaw, putang ina, huwag mong hanapin tong, alam mo yung mahiwagang technique na sinasabi nila. Kasi hindi naman to loto, unless loto to, di ba? Kung tumaya ka, manalo ka, o sige, go. Pero walang madali dito, tol. Walang madaling technique, walang shortcut dito. Wala yung tanginang yan, nagtrabaho ka ngayon, may ginawa ka ngayon, tapos kinabukasan, putang ina, successful ka na. Putang ina, yun. E di lahat ng tao gagawin yun. Pero kahit alam mong kakasabi ko lang na wag mong hanapin yung mahiwagang technique, yung secret technique na sinasabi ko, gagawin mo pa rin. Alam mo kung bakit? Tangina. Alam ko kung bakit. Kasi ayaw mo nang mahirap. Gusto mo nang madali. Gusto mo nang mabilis. Gusto mo umaga. Gusto mo bukas pwede na. Di ba? Gusto mo yun eh. Pero kung ganun lang yung mentality mo, tol, tanginang yan, hindi ka talaga magiging successful. Kaya kung ako sa'yo, sisimulan ko na maghanap ng sarili kong paraan para maging successful. Huwag hindi yung mahiwagang technique na sinasabi nila. Yung sagradong technique. Wala yun. Pangalawa, ano yung goal mo? Ano yung goal mo? Tangina, Kuya Dencho. Yung goal ko, gusto ko pong yumaman. Gusto ko pong magkaroon ng maraming kinabukasan. Putangina, maraming kinabukasan. Tapos ngayon, nagtataka ka, ba't di ka pa yumayaman? Putanginang goal yan, yumaman. Yumaman yun. Yumaman yun. Yung goal mo, yumaman, tol. Tapos magtataka ka ngayon kung bakit hindi ka pa yumayaman. Bakit nga ba? Ba't di ka pa yumayaman? Ba't di ka kasi tumataya ng loto, tol, para manalo ka, para yumaman ka agad? Tanginang yan, tingin mo talaga makakapagpasaya sa'yo yung yaman? Isipin mo nga, bakit ang dami-daming mga mayayamang hindi pa rin masaya? Bakit ang dami-daming mga mayayamang nagpapakamatay? Bakit ang dami-daming mga mayayaman nagkakaroon ng marami pa rin problema tapos hindi pa rin sila masaya? Tingin mo talaga makapagpapasaya sa'yo yung yaman? Kaya prina-prioritize mong maging goal mo yung magkaroon ng maraming pera. Like, having a lot of money. Man, it's not a bad thing. English. It's not a bad thing, bro. Pero, yung ibig ko lang sabihin, gusto kong iparating sa'yo, yung goal mo, pangit, tol. Huwag mong gawing goal yung pagiging mayaman. Let's say, gawin mo yung pinakagustong-gusto mo. Tapos yung ano lang nun, yung parang bonus lang nun, magiging mayaman ka. Diba? Maganda yun. Pero wag mong i-prioritize yung yaman bilang goal. Kasi hindi yun mangyayari. Pag ganun, wala. Hindi matibay na motivation mo yung pagiging mayaman. Kasi kung matibay talaga yung motivation mo ng pagiging mayaman para magiging successful, bakit hindi ka pa rin successful hanggang ngayon? Bakit hindi ka na mo-motivate maging mayaman? Kasi nga, pera lang yun. Hindi yung kasiyahan. Pangatlo, sa iba.
Huwag mong ipaubaya sa iba yung, alam mo yon, yung buhay mo. Buhay mo yan, putang ina. Ikaw dapat yung humawak ng manubela dyan. Huwag mong ipahawak, tangina, buhay mo, di ba? Tangina, tol, ikaw nga munang mag-manage ng buhay ko. Tangina yan. Sinong gagawa nun? Siguro maraming taong gagawa nun. Tol, ano kayang gagawin ko dito? Tangina yan. Papuputol ko na ba yung titi ko? Pero, alam mo yun. Alam mo yung mga ganong desisyon. Diba? Like, meaningless na example yun, pero yung mga decision na kailangan, ikaw yung nagde-decide, pinapa-decide mo sa ibang tao. Diba? Bakit? Tangina, buhay mo yan, tol. Kung masaya ka sa ginagawa mo, kung wala kang ginagawang masama, kung wala kang tinatapakang ibang tao, tanginang yan, gawin mo. At kung hindi ka masaya sa ginagawa mo, dapat gawin mo. Putang, gawin mo. Dapat hanapin mo kung ano yung makakapagpasaya sa'yo. Kasi alam mo yon, yung fulfillment na meron ka sa ginagawa mo, hindi mo mahahanap yan sa pamamagitan ng ibang taong pagdidikta sa buhay mo. Gets mo? Yung tanungin mo sa sarili mo ngayon, gusto ko ba yung ginagawa ko ngayon? Kung oo, tol, tuloy mo lang, man. Like, keep pushing. Keep going hard. Like, erection, bro. Pero kung hindi, kailangan mag-step back ka. Isipin mo kung ano yung makapagpapasaya sa'yo at yun yung gawin mo. Kasi sa ating mga Pilipino, especially sa mga pamilya natin, like sa nanay, tatay natin, like hindi naman sa minamasama ko yung mga sinasabi nila. Pero minsan lang kasi, alam mo yun, hindi dahil mama o papa mo sila o dahil mama o papa mo sila, alam na daw nila kung ano yung mga makakabuti sa'yo. Kahit na ayaw mo naman, di ba? Tanginang yan. O ikaw, let's say ikaw. Example gusto ng nanay at tatay mo maging doktor ka, pero putangina, gusto mo maging street dancer. 'Di ba? Alam mo 'yon, kung 'yun yung makapagpapasaya sa iyo, kung 'yun yung makapagpapasaya sa iyo, yung sasayaw-sayaw ka dun sa pool, tapos gaganunin ka ng pera, like why not, man? Kung 'yun yung makapagpapasaya sa iyo, 'di ba? Pero like really bad example, man. Pero 'yun nga, gaya nga ng sinabi ko, hindi dahil nanay at tatay mo sila, alam na nila yung pinakamaganda sa'yo. Alam mo yun? Kasi, alam mo yun, nanay at tatay natin sila, yeah. Pero hindi ibig sabihin nun, alam nila lahat. Alam mo yung mga magulang din natin, first time lang din nilang magkaanak. Hindi, kahit sabihin mong ikalimang anak ka na, o siguro natuto na sila. Di ba? Pero that doesn't mean na, alam mo yun, alam nila yung the best for you. Kahit na ayaw mo na. Pangapat. Alam mo yan, putangina, simulan muna. Simulan muna, tol. Simulan muna ngayon. Alam mo kasi, kadalasan kasi sa atin, lahat mostly, like, including me, pati ako, putangina, tinagalog ko pa, ang tanga mo talaga. So yun nga, back to the, simulan muna ngayon. Alam mo kasi, puro tayo plano. Bakit? Kasi nga, hindi pa natin alam, hindi pa natin kabisado, hindi pa natin gamay lahat. Hindi natin alam kung mag-workout. It's okay, man. Tanginang yan, basta simulan mo. Hindi mo kailangan malaman lahat, hindi kailangan maging perfecto agad. Hindi mo kailangan alamin lahat ng mga bagay-bagay para masimulan mo yung bagay na gusto mong gawin. Diba? Basta simulan mo. Tangina, basta simulan mo. Ihakbang mo lang yung una. Malalaman mo rin. Diba? Kung hindi mo pa alam, learn on the process, learn on the way. Diba? Doon ka na lang matututo. Hindi yung tangina yan. Aantayin ko muna, masigurado ko na gusto to bago simulan. No, man. Kailangan simulan muna. And let the process train you. Let the process motivate you. Let the process mold you, man. To be the man that you wanna be. Kidding aside, alam mo yun, kailangan simulan mo. Simulan mo na ngayon. Huwag kang mag-aalinlangan na, alam mo yun, tatawanan ka ng iba, ganyan. Like, it's gonna happen, bro. Diba? Tanginang yan. Alam mo kasi yung mga kadalasan sa ibang tao, pag nakikita nila yung ginagawa mong napaka-imposible sa utak nila, pero sa'yo imposible, pero sa utak mo, posibleng-posible. Siyempre tatawanan nila, tanginang to, ba't mo ginagawa yan? Diba gaganunin ka? Pero ikaw, naniniwala kang mangyayari yun. Simulan mo lang, men. Simulan mo lang yun. Panglima, malas, mali, duda. Ano yung mga yan? Nasa ulo mo lahat yan. Diba? Nasa ulo mo lang lahat yan. Alam mo yan? Marami kasi tayong mga kasabihan sa Pilipino. Kamalasan, diba? Pero minalas ka ngayon, tangina, okay. Subukan mo ulit bukas. Diba? Tapos nagkamali ka ngayon, okay.
Subukan mo ulit bukas, subukan mo mamaya, baka makuha mo na, 'di ba? Tapos nagdududa ka. Bakit? Bakit mo pagdududahan yung sarili mo? Putang inang yan. Nilagay ka ng nanay mo sa tiyan niya ng 9 na buwan, tol. Tiniis niya yon, inerekan niya sa mundong to, inerekan niya na, alam mo ba kung gaano kahirap kanya inere? Tanginang sabihin natin mga 3 oras ang nag-ere. Tapos pagdududahan mo lang yung sarili mong kakayahan. 'Di ba? Alam mo yun, gawin mong motivation yun, men. 'Di ba? Kasi tanginang yan, dinala ka ng nanay mo ng 9 na buwan. Tapos, hahayaan mong pagtatawanan ka ng iba. Hahayaan mong, alam mo yun, ibaba ka ng iba. Dahil sa mga to, sa kamalasan mo. Oh, malas yan. Lagi nagkakamali yan. Pinagdududahan naman niya yung sarili niya. Diba? Nasa ulo mo lahat yan, tol. Kaya tanggalin mo yung mga yan. Hindi naman tanggalin, pero it's okay. Just let it go. Diba? Let's say, kung malas, like, siguro nga malas ka talaga, pero bakit naman, tol? Bakit ka maniniwala dun sa malas? Ha? Kung talagang ikaw naman na mismo, alam na alam mo sa sarili mong ginagawa mo yung tama at ginagawa mo yung, alam mo yun, talagang nagsasakripisyo ka para dun sa gusto mong gawin. Di ba? Siguro nagkamali ka lang. So, what? Try mo bukas, man. Di ba baka makuha mo na. Tapos pinagdududahan mo yung sarili mo? Bakit? Kasi sabi nila ganito. Kasi sabi nila hindi ka magaling. So paniniwalaan mo yung sinabi nilang hindi ka magaling. Ha? Paniwalaan mo yung sasabihin ko. Magaling ka at kaya mo, tol. Alam kong corny yung sinabi ko, pero putang ina, kaya mo yan. Kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, I believe you. Kayang-kaya mo yan. So pang-anim. Dito na tayo pang-anim. Wait lang ha. Lumampas kasi yan eh. Kasi may plano pa ako dito. Wait lang. So, malas, mali, duda equals ulo. So, balik tayo sa pang-anim. Oras. Napakasimpleng salita. Oras. So, ikaw, paano mo nga ba gamitin yung oras mo? Sabihin nating estudyante ka. O, dito tayo. Ayun, di ba? O, kita niyo ba? So, sabihin na nga nating estudyante ka. Di ba? May pasok ka ng, sabihin nating 7:30 to 5. Di ba? So, ngayon, gigising ka ng 6, maghahanda ka, mag-aalmusal ka, di ba? Ching. Tapos papunta ka ng school. Galing mo ng school 5, andun ka sa bahay, sabihin natin mga 5:30, di ba? Like 6:30, 5:30 to 6:30, chill. O kaya makikipaglaro ka ng basketball, ganyan. Kung ano ba yung mga pinagkakabalahan mo, makikipagchikahan ka, chismisan, kung ano mo yan. Di ba? Sabihin natin 7:30, panggabi. Kakain ka ng panggabi, tapos 8:30 na. Manonood ka ng mga, alam mo yun, mga paborito mong teledrama, ganyan, K-drama, at kung ano man yan. Manonood ka ng anime mo siguro, di ko alam kung anong trip mo, o kaya magjajakol ka ng bugin ng ina mo. Tapos, pagkatapos ng 9:30, ano lang gagawin mo? Di ba? Matutulog ka na siguro kasi nga kailangan mo ng beauty sleep na sinasabi mo. Di ba? Tapos, ulitin mo ulit, gano'n ka. At ganon yung cycle ng buhay mo. Diba? Kung sabihin natin hindi ka patulog ng 9:30 king ina ka, matutulog ka pa ng 12:30. Diba? Alam mo tol, isang sample pa. So sabihin na nga natin may trabaho ka na, wala ka na sa school. Sabihin natin yung trabaho mo naman ngayon, 9 to 5. Diba? 9 to 5 ka. Diba? Sabihin natin gigising ka at least, sabihin natin alis ka ng 8. Diba? Alis ka ng 8, start ka ng 9. Sabihin natin, gigising ka ng 7. 7 to 8, mag-aalmusal ka, betche. So, ano man mga ginagawa mo, ganun, mag-aalmusal ka, o ano mo man yan. Tapos, makakarating ka siguro sa bahay nyo ng mga 5:30 since traffic. Diba? Maraming traffic eh. Diba? Ano magagawa mo? Problema ng mundo yan. Tapos, siguro pagdating ng alas 6, chill ka, pahinga ka, kasi nga galing ka ng trabaho, pagod na pagod ka, ganyan, manonood ka, magjajakol ka ulit. Ganyan, pangilang jakol mo na yan, tigilan mo na yan. So, from 7 to 8, kasi nga from 6 to 7, at least, magluluto ka na ng pagkain mo pang gabi, di ba? So, from 7 to 8, makakain ka. Kakain ka na. Tapos, from 8 to 9, mag-chill ka, until 10, until 11. Siguro, push natin 11:30 at least.
Diba? Mag-chill ka, maglalaro ka ng kung ano-ano, lalaroin mo yung sarili mo, diba? Kasiyahan is the best nga, diba? So, pero ito yung sabihin ko sa inyo. Sa loob ng isang araw, alam niyo na siguro to, diba? Meron lang tayong 24 hours. Diba? 24 hours. Tapos sabihin natin nasa school ka. So, yung school, 8 hours. Diba? Yung trabaho mo siguro, 8 hours din. Diba? Sabihin natin 8 hours. So, ilan pa meron ka? Meron ka pang 8, 16, 24. O, may 16 hours ka pa. O, diba? Pero, matutulog ka. Siyempre, tanginang yan. Bakit hindi ka matutulog? Ba't tangina mo, Densyo? Ba't di na ako matutulog? Ganon. Kasi gusto ko mag-successful. Successful, ganyan. So, sige, matulog ka. Matulog ka ng 8 hours. Diba? O, matutulog din yung worker ng 8 hours. Diba? So, ito yung estudyante. Ito yung worker. May trabaho na yan. Diba? May trabaho, may sahod na yan. Ganyan-ganyan. Alam mo yun? Yung parang stable na siya. Diba? Pero gusto niya pa rin maging successful. Pero bilang isang estudyante na gusto mo maging successful, ito ka rin. So, ang total ngayon yan, 16 hours na. Diba? So, each may 8 hours pa. Eh, paano naman yung pangain mo, paghahanda mo ng school, diba? Yung panggabi mo, tanghalian mo, lahat-lahat. Diba? Sabihin natin, 3 hours. At least 3 hours. Diba? So, 3 hours each. Oh, equals 19. Oh, butang na, basic math. Pogin ang ina nyo, baka di nyo pa alam. So, may 19 hours na. Ilan pa yung natitirang oras sa isang araw? May 5 hours pa kayong dalawa. Di ba? E paano yung pagliligo? Yung pagte-text? Yung pagso-social media mo? Di ba? Di mo naisip yun. So, yung 5 hours na yun, pag-chill, nauubos lahat. Nauubos lahat dun sa pagre-relax mo. Relax. Social media. Di ba? Pareho sila eh. Pareho sila. Social media, relax. Siyempre, phone. Yeah, phone na rin. Phone. Pakikipag-chismisan. Yan. Alam mo kasi, lahat-lahat ng tao dito, meron tayo lahat 24 hours. Alam mo yun? Oras lang yan. Pero, hindi kagaya yan ng perang hindi mo na pwedeng kunin pabalik. Kasi yung pera, pag binigay mo yung pera, mababalik mo. Makukuha mo ulit. Diba? Pero yung oras, tol, libre yan, pero hindi mo na pwedeng ibalik. Tapos ngayon, gusto mo maging successful. Ha? So ngayon, since ito, fix na sa atin lahat to. Like, mostly, karamihan sa atin, di ba? Fix na sa atin tong 19 hours. Di ba? Tapos, in order for you to be successful, meron ka lang 5 hours. Di ba? Tapos, wala pa dyan yung pagsiselfone mo, pakikipagchismisan mo sa mga kakilala mo, ganyan, pakikipag-jamming mo, pakikipagkwentuhan mo, paglalakwatsa mo, di ba? Wala pa doon, tol. Nasa sa'yo talaga kung paano i-spend yung 5 hours mo. Di ba? So, kung gusto mo ngayon maging successful, ito lang yung meron kang oras ngayon. Like, hindi ko sinasabing ito lang yung oras na meron ka ngayon, Kobe. Pero, ito lang yung alam mo yun, minimum na oras na meron ka. Like, pwede mong dagdagan. Sabihin mong 8 hours, babawasan mo yung tulog mo, ganyan, babawasan mo yung, hindi mo naman pwedeng bawasan yung school o kaya yung trabaho mo kasi wala ka ng sahod, wala ka na rin matututunan, ganyan, di ba? So, 5 hours lang yung meron ka ngayon. At the moment. Ha? At the moment, para maging successful. Paano mo gagawin yun? Ha? Paano mo gagawin yung pagiging successful in just 5 hours a day? Ang liit, di ba? Pero butang inang yan, 5 hours a day, tol. Ha? I-multiply mo yan in 5 days. That's 25 hours in 5 days. Tapos in 1 week, 35 hours. Tapos i-multiply mo nang i-multiply. Ilang oras yan sa isang taon. Pag alam mo yon, pag inunti-unti mo lang yan, parang ang konti, di ba? Pero pag inipon mo yan ng isang taon, tol, ang dami niyan. Tanginang yan, tapos tatanungin mo sa akin, paano ko magiging successful, kuya, sa loob lamang ng 5 oras? Nasa sa'yo na yan. Kung gusto mo talaga maging successful, ito lang yung oras na meron ka. Tapos ngayon, tangina. Alam kong hindi mo tinatanong, pero alam mo yun, hindi naman ako successful. Hindi ako successful, man. Pero masaya ako sa ginagawa ko. Masaya ako sa ginagawa ko ngayon. At alam kong hindi mo tinatanong,
kung ano yung schedule ko, pero sasabihin ko. Sasabihin ko pa rin. Tangina na yun, para at least malaman mo, di ba? Wait lang. Lumampas dito eh. So, sa akin naman, nagtatrabaho rin ako. Pero yung gising ko, alas 5. Diba? Alas 5 ako gumigising. Hindi alas 6 yung trabaho ko do. So, pag gising ko ng alas 5, mag-gym ako from 6 to 7. Yan. So, mag-gym ako ng 6 to 7. Pagkatapos ng gym, from 7 to 8, uuwi ako, maghahanda ako ng baon, lahat-lahat na yan. Tapos, mag-work ako from 8 to 5. Diba? Tapos, pagkatapos kong mag-work, syempre, may Kobe. Hindi ka nga dito. Come. See, dito siya. Oh, diba? So, Kobe has his own time. From 5-ish, mga 5:10, ganyan, to like 6:10. Para kay Kobe yan. Nakasalalay kay Kobe yan. At kung hindi, papagalitan ako. Siyempre, diba? Hindi lang naman papagalitan. Kundi talagang gustong-gusto ko rin. I spend time with my dog, man. Like, I love my dog. I love spending time with my dog. Putang ina, English yun. Para maintindihan mo, that's an international fucking language, ha? So, balik tayo. So, from 5 to 6, para kay Kobe yan. Laro, park, at least, push natin ng at least 6:30. Papakainin ko na rin siya. Hindi like right after ng park. Like, nag-aantay din ako. Tapos, from 7 to 10, usually, noon, nag-YouTube ako. Dati, noon. Di ba? Like, nag-YouTube ako noon. Pero, tinigil ko nga, di ba? Like, hindi ako nag-YouTube for a year. A whole year. Tapos, bumabalik ako ngayon. Pero, kung tinatanong niyo kung ano yung ginagawa ko dati from 7 to 10, not just 7 to 10 though. Usually 7 to 11, may hustle ako, may side job ako. Nagtatrabaho pa ako. Tapos, swerte na siguro kung makauwi ako mga 10:30 or 11. Pero most of the time, nag-i-stay ako mga until 3. Pag weekends yun, di ba? Tapos ibang usapan na pag weekends. Kasi pag weekends, alas 8 nag-o-open yung gym. So, alam naman, pumunta ako ng alas 6 dun sa gym, tapos hindi pa open. Mag-aantay ako dun, 2 oras, di ba? So, yun. Ito yung typical day ko during the weekdays. Weekdays lang yan. Di ba? Alam mo yung difference natin. Hindi ko sinasabing gawin mo rin to. Hindi ko sinasabing gawin mo rin to. I-cut off mo yung tulog mo, no? Hindi ko sasabihin yun. Nasa sa'yo yun kung gusto mo talagang maging successful. Kasi nga, sa akin, gustong-gusto ko yung ginagawa ko. Like, hindi ko napapansin yung araw na ang bilis. Kasi pag busy ka everyday, gano'n, no? Tangina, pag gising mo, ganyan na naman. Pag gising mo, ganyan na naman. Kasi nga, wala akong feel. Wala akong libreng malaking oras na ganyan na blanco. Like, hindi ko naman sinasabing laging ganito na hindi na ako nagre-relax, no? Hinahanap ko pa rin yung balanse para sa akin kasi nga hinahanapan ko pa rin ng oras yung misis ko, di ba? Hindi ko sinasabing dapat ganito rin yung schedule mo, hectic, punong-puno. Pero hindi ka magiging successful tol kung hindi ka magsasakripisyo. Alam ko, masarap mag-relax, mag-chill, maglaro ng Mobile Legends, di ba? Maglaro ng computer, maglaro ng PS5. Yan, masarap, men. Masarap mag-inuman, masarap maglakwatsa. Yeah, pero kung gusto mo talaga maging successful, kailangan mo magsakripisyo. Kailangan may kapalit. Lahat ng bagay may kapalit. At yung kapalit ng pagiging successful, sakripisyo, kailangan mo mag-sacrifice, man. Yun yung itatak mo sa ulo mo. Kasi kung gusto mo talaga, yeah, then do it. Mag-sacrifice ka. Pero kung ayaw mo, like, just live your life as long as you're happy, di ba? As long as you're happy, man. Kahit naman hindi tayo successful, magiging masaya pa rin tayo. Pero nasa sa'yo na yan. Nasa sa'yo na yan kung gusto mo maging masaya lang, ganyan. Tapos, anong ilalagay nila dun sa puntod mo? Di ba? Anong maaalala nila sa'yo? Wala. Di ba? Masaya siyang nila lang. Masayang nila lang yan. Walang ka-problema. Oh, that's good, man. Pero kung gusto mong maging successful at gusto mong malaman ng ibang tao yung, alam mo yun, yung, tangina, isang alamat yan, tol. Isang alamat yan, di ko magkakalimutan yan pag namatay ka, di ba? Kaya nasa sa'yo pa rin, man. Hindi ko sinasabing gawin mo tong mga to para maging successful, ganyan. Pero it's up to you. It's your fucking life, bro. Oh, natapos mo yung video? Seryoso ka pala talaga? Akala ko nagbibiro lang tayo, man. Akala ko ayaw mo maging successful sa buhay.
Tayo nang yun, akala ko nagbibiruan lang tayo. Gusto mo maging successful? Sige, gawin mo to. Magpalaki ka ng titi, ganyan. Pero gusto mo pala talaga maging successful to. Nakala ko hindi. So ngayon, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Parang testo. A or B. Ha? So una, wag mo munang simulan kasi nga hindi mo pa kabisado. Ha? Wag mo munang sisimulan. O, simulan mo na kahit di mo pa kabisado. Walang tamang sagot dyan. Alam mo yun, mamili ka lang kung anong gusto mo, nasa sa'yo na yan. So yun lang. Ako nga pala si Dencho at sabihin nyo to, putang inang yan, intro yon. Ako nga pala si Dencho at ito yung Denial Den JTV. Sana may natutunan kayo. Wala kang natutunan, tang inang yan. Pasensya naman, nakikinood ka lang. Babush. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro, don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do?